Mga ate at kuya talagang, papunta na tayo sa pagkalugmok. Obvious na. Si Kuting po ay, mukhang isasabak ang Pilipinas sa giyera. Nadulas si Kuting. Pero bago yan, isingit ko lang po yung topic na si Grace po ay dina-downplay. Parang, kumbaga, sinasabi ni Grace po na common naman yung mga surot. Diyos ko po, Grace po. Dapat dapat laparuhon ka rin ni Attorney Glenchong. Kaya hindi ko alam kung ba't nananalo yan mga ate at kuya, no? Dahil sa apelyido, sa namesake, ganon. Sa apelyido ng ama. Bakit nananalo yan? Singit ko lang mga ate at kuya, no? Sabi ni Grace po kasi ordinaryo naman daw talaga yung surot. May mga surot naman daw talaga yung ibang airport din. So dahil, excuse me, wala akong tubig. So dahil common ito, wag na nating pakadibdibin. Ay walang hiya talaga. Po on bed bugs at NAIA, that's an issue in other countries as well. Ganon. Common naman daw yan. So, hayaan na natin, Grace po. I didn't pick ng mga politikong ito mga binoto natin. Ito ang mga leaders natin. Baka dapat ibalik natin, baka dapat magkaroon tayo ng guillotine. You know, sa France ba yan, na ginugurgur nila at parang may public execution na nagaganap kapag kakurakot ang leaders nila. Like, binabato talaga nila. Di ba yung mga farmers sa France, binomba nila ng nag-gather yung lahat ng farmers. Ang alam ko, binomba nila ng shoe, ng basura, ng mga dayami, yung opisina ng gobyerno nila, mga ate at kuya, may video niyan eh. Try kong hanapin siguro, no? Kasi ang mga politiko sa atin, wala eh. Tayo rin kasi mga Pilipino, parang napaka-indifferent baga natin. Parang tinanggap na natin na ganito ang kalakaran. Tinanggap na natin na alam nating nangungurakot ang mga politiko. Kaya naman yung iba parang, okay, kapag nagbigayan panahon ng eleksyon, tanggapin na rin natin, at least may napala tayo. Kesa naman wala tayo talagang napapala. Alam naman natin nangungurakot. You know, yung mindset din ng mga Pilipino, hindi rin maganda na ganun eh. Naku, wala akong tubig, matat ko yan, namamalat na ako. Bilis lang. 5 seconds. So, in a way, pero hindi naman dapat baka ang ganitong eksena victim blaming din. Biktima naman tayo ng mga politiko eh. So, kasalanan din ba natin dahil hindi tayo masyadong pumapala? At eto nga may umiimik na katulad ni Baste, eh mukhang magugurgur. I mean, ay parurusahan eh. May reprimand letter from DILG sa kanyang mga kabalahuraan kung nung sinabi doon sa Cebu. 'Di ba? So mayor na nga yan ng, 'di ba? Isang kilalang politiko, anak ng dating presidente, ginaganyan. Eh paano pa tayong ordinaryong Pilipino? Di tayo din parang na. Maghanap buhay na lang tayo. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Mahal ang bilihin. Di ubusin na lang natin ang oras natin sa paghahanap buhay. Total, marami tayong bayarin. Di ba? Nalulubog tayo sa utang, hikahos. May mga pag-aaralin or may pinag-aaral, di ba? May mga maintenance ang mga magulang at mga lolo. So unahin na lang natin na maghanap buhay kaysa ngumaungaw sa mga lintik na politikong yan. So ayan, anong masasabi nyo dyan? Kasi sinasabi ni Grace po na, problema rin naman ng ibang bansa yan. Di na downplay nila yung problema ng surot, ng kasalahulaan. So kung sa lahula ang iba, dapat sa lahula din tayo, Grace po, ay ina mo ka. Bakit ka nananalo? Anyway, mga ate at kuya, yan ang problema sa mga politiko natin. Mukhang may mga vested interest lang, hindi ko alam kung bakit ganyan ang utak ng mga yan, di ba? Hindi ayusin ang trabaho, ang taas-taas ng ng expectation dapat natin diyan, ang taas ng responsibilidad din ng senador nga yan eh. Tapos wala kayong gagawing legislative thingy para hindi na maging ganyan kabalahura yung airport na yan. Worst airport na nga yan, grabe pa yung traffic papunta dyan, tapos ang dugyot-dugyot pa. What does it say about our leaders kung ganyan kadugyot ang bansa natin? Nga pala mga atit kuya, nag-post na ako sa Facebook niyan eh. Follow nyo na lang Maui Spencer na page o kaya yung DDS Princess. Sabi ko, yung legacy ni Tatay Digong, pinalinis ang Manila Bay, pinalinis ang Boracay. Ang legacy ni Kuting, 2 years pa nga lang, hindi pa natatapos. Anong legacy niya? Surot, daga,
ipis. So, sino ang gusto niyong presidente? Kala ko ba continuity? Mahiya ka naman, Kuting, kung meron kang kahihiyan. Kasi ang mga makakapal ang mukha, mga bagag na ang tingin ko dyan, hindi na normal yan. Baka epekto na yan ng bisyo kung may bisyo ka man. Ano kaya ang bisyo ni Kuting? Anyway, eto, speaking of Kuting, painom saglit. Sabi nga ni Sas, salamat PBBM. Sabi ni Sas, thank you Mr. President dito sa mukhang isasabak tayo sa gyera ay nadulas talaga po. Bakit nga ba may EDCA sites mga ate at kuya sa Pilipinas? Ano ang sabi ni Kuting, di ba gigil na gigil ako dyan? May isang ate nga ako na nagsabi na Maui, hinay-hinay sa pagbanat kay Kuting ha, baka ikay, di ba? Baka magurgur or something. Huwag mo siyang tatawaging sinungaling. May nagsabi niya sa akin eh. Huwag ko daw tawaging sinungaling si Kuting. Eh ano ba ang sinabi ni Kuting nung nasa Pilar Bataan siya, mga ate at kuya? I think that was last year. Kaya daw may ambush interview eh. Si Kuting kasi mukhang hindi rin ready sa mga ambush interview na ganyan. Nadudulas siya eh. Natanong siya about EDCA kasi 'di ba 5 na ang EDCA sites ng Pilipinas, nagkaroon ng dagdag na 4, ayaw nilang i-reveal kung bakit dinagdagan at kung saan. Eventually na-reveal yan, baka nga mamaya 20 na yan. Yung EDCA sites kung nasaan nandiyan ang mga kano, sabi, kaya daw nandito ang mga kano, kaya tayo may mga EDCA sites na ganyan, para daw tumulong sila kapag may mga sakuna, bagyo, lindol, at kung ano-ano pang ganap na cost of nature, di ba? Or done by nature. Natural calamity at kung ano pa man. Nandito daw ang mga kano. So, ibig mo sabihin, hindi natin kaya? Kuting? Hindi pa tayo pinapanganak, binabagyo na ang Pilipinas, nililindol, nasasabugan ng bulkan at kung ano na. Nagta-thrive ang mga Pilipino, resilient ang lahi natin kung ikukumpara sa ibang lahi. Way of life na nga natin, sanay na tayo, may bagyo ba? Hindi na tayo natatakot, hindi tayo kinakabahan, wala nga tayong mga, ano ba yan? Wala nga tayong mga bunker or kung ano man yan. Right? Wala tayong ganyan. Wala tayong mga underground thing na doon tayo magtatago. Saka sakaling may kung ano mga maganap na kagimbal-gimbal. O, sabi niya, nandito lang daw yung mga kano na yan para kapag may mga kalamidad, may mag-a-assist daw sa atin. So may mga nangyaring kalamidad, nilindol-lindol ang mga taga Mindanao, may mga bagyo, mabuti nga konti ang bagyo last year, di ba? Hindi naman visible ang mga lintik na kano. Aba, ang mga base militar ng kano, nandun pa sa pagkagagandang lugar in Palawan, nasa Balabac, di ba, White Sand doon. O nandun din sa May Norte, sa Cagayan, 2 doon ang nilagay. Malapit yun sa sa Benham Rice, mga ate at kuya. Parang yung mababaw na dagat dyan sa norte na bandang Pacific. So, madali po sigurong kunin kung ano man yung mga minerals dyan na pwedeng kailanganin ng Pilipinas, di ba? Kasi mababaw na part ng dagat. Alam nyo naman, ang yaman ng dagat, lalo yung ilalim. Ay, yung Philippine Trench nga, yung Manila Trench ba yan, kung ang tawag dyan, no? May mga deposits na yan ng deuterium, di ba? Yung hydrogen isotope na pwede natin gamitin pang power ng mga sasakyan. So malinis yan, hindi katulad ng mga fuel, mga crude oil, kung ano pa man, na ini-import pa natin from the Middle East. So renewable source of energy, not renewable, but clean source of energy yung deuterium. So napakayaman po ng Pilipinas at ang ilalim ng karagatan natin. 'Di ba? Ngayon, si Kuting, ang sabi niya noon sa Pilar Bataan, ang mga base militar, ang mga kano ay nandito para daw sa rescue operations, di ba, pag-a-assist sa mga relief operations at kung ano pa man kapag may mga kalamidad. Pero mukhang naghahanda ang Pilipinas sa gulo ng Anemika at China. Kasi itong Anemika, gustong-gusto talagang makisawsaw sa gulo ng Taiwan at China. Gustong-gusto ng Anemika na magkaroon ng labanan, di ba? Magkaroon ng giyera laban sa China. Kasi siguro out of inggit yan, nagbo-boom ang China. Even, yung mga Southeast Asian countries nagbo-boom ang economy, ang US medyo dapa ang economy, di ba? Although mayaman ang US. Siguro, kasalanan din yan ng mga leaders nyo dyan, mga politiko ninyo. Hello sa mga nasa US. Still, mas greener pasture ang US kumpara naman sa Pilipinas ng di hamak. Pero, ang US kasi, alam niyo naman, sa gyera, may pera dyan. Bilyones yan, dollars pa nga, di ba? Yung mga ammunitions, mga baril, right? Mga missiles,
tangke de gyera, and also mga ate at kuya, kailangan ng anemika ng base militar na stable, lupa, na pwede nilang ilagay ang kanilang mga kanyon, mga nuclear weapon kung meron man, yung kanilang mga tangke de gyera, kesa yung gagamit lang sila ng fleet, yung parang barko na pagkalaki-laki na pwedeng ilagay doon yung kanilang mga aircraft, 'di ba? O nakakita na ako ng Seventh Fleet eh. So, ang laki niyan, doon nga 'di ba, doon nakalagay yung kanilang mga eroplanong panggera, ganyan. Parang airstrip nila yan eh. Kaso mo kaya yang palubugin pag binomba yung mga fleets na yan, yung pagkalalaking ship ng Anemika, wala na silang 'di ba, yung stable ground para sa kanilang mga gamit na panggera. So kailangan nila ng lupa na malapit-lapit sa China as frontline. At yan ay Pilipinas. Ang Kuting ay nadulas finally dahil ang dati niyang sinasabi, nandito lang ang Kano for relief operations. Ngayon, ayan ang sinabi niya, oh. O, yawa ka Kuting. PRRD sa susunod na hakbang ng Maisog Prayer Rally, pakiyaw-yawan ng bonggang-bongga ang animal na yan. Kaya nagkaroon ng sentiment mga tet kuya na parang gusto nang humiwalay ng Mindanao or may mga Mindanaoan tayong kapatid na gusto nang humiwalay sa Pilipinas dahil nga sa ginagawa ni Kuting, sa corruption na napapabayaan ng Mindanao, 'di ba? And also may mga nag-iisip na even I gusto kong lumipat ng Mindanao kung sakasakaling magkaproblema tayo. Kasi nandito ang mga Kano sa atin. At ang Kano, gustong-gusto nila ng warfare. Gustong-gusto nila ng giyera. Gustong-gusto nilang warlahin ang China. Malaki utang ng US sa China, mga kuya. So maybe kapag ginera nila ang China, maimpas ang utang nila. I don't know. Basta may pera talaga dyan. Negosyo ng mga Kano ang mga panggiyerang armas at bala eh. So ayan nga, sabi ni Kuting, PH again on front line like in World War II. So ibig mo sabihin, Kuting, may magkakaroon ng World War III? Nasa front line na naman daw tayo, sabi ni Kuting. Oh, siguro doon niya to sinabi sa Australia. Nasa front line na naman daw tayo katulad ng World War II. Tayo ang durog, tayo ang lugmok ng World War II, ang tagal makabangon ng Pilipinas. 'Di ba? Durog na durog ang bansa natin sa giyera ng Hapon laban sa Anemika, 'di ba? So bakit tayo, giyera 'yun ng Hapon at Anemika eh. Bakit tayo pumapayag na damay? Alam niyo mga dad kuya, nabanggit sa akin ng isang galing Thailand na kaibigan ko na ang ginagawa daw po ng hari ng Thailand and even ng ibang bansa, maybe some parts of Europe, lalo na yung mga Switzerland, di ba hindi naman nadadamay sa giyera yung mga ganyan, yung mga European countries, yung iba dyan like Swiss, di ba? So kung ikaw nga ay merong mga, di ba, may mga bank deposits ka, may mga offshore accounts ka, safe yan dun eh. Kasi hindi yan malulut, di ba? Siyempre pag ginera mo ang isang bansa, hindi lang mga bahay-bahay ang nanakawan mo. Katulad ng nangyari sa Southeast Asia, even in the Philippines. Ano bang ginawa ng Hapon noon? O, nung ginera nila ang Pilipinas, lahat ng mga valuable properties ng bawat bahay, museum, government institutions and whatnot, lahat ng pwede nilang maransak, kukunin nila. Kung may mga alahas dyan, mga antique na gamit, di ba? Precious metals, precious stones, lahat ng may value na nakawin yan ng lumulusob na bansa. So isipin nyo na lang kung yung mga katulad ng mga bansang Switzerland na yan ang gigirahin. Eh di ba kilala ang ang Switzerland sa sa banking? Kapag ka may, di ba? Iba yung kanilang yung security, right? Ganon. Very secure ang yaman mo kapag ka nasa Swiss banks yung mga offshore accounts mo, mga ill-gotten wealth at kung ano pa man. So isipin nyo kung ang Switzerland ay girahin ng Anemika or ng kahit sinong bansa na gustong-gusto ng gera. Ay di kung ano yung laman ng mga vault ng bankong yun, makukuha nila. Kasi dudurugin nila yung bansang yun eh. Kung ano ang laman nun, pera, di ba, mamahaling alahas, ginto, mararansak nila yun. So, ang ginagawa daw po, kwento sa akin ng friend ko from Thailand,
nagbabayad raw ng malaki yung hari or ang mga royalties ng mga ganyang bansa para huwag silang idamay sa giyera. Like kung may World War man, World War II, yung naunang World War, nagbabayad raw yun ng bilyon-bilyon in dollars. Kung ano man yung demand ng bansang yun, huwag lang silang rat-ratin. So parang ang nangyayari pala ay parang hindi lang blackmail, parang extortion, lahat ng kayawaan. No? Ayaw yung madurog, magbayad kayo. Ayaw yung malamog ang bansa nyo at samsamin namin kung anong merong pag-aari bansa nyo, magbayad na lang kayo. Ay, kaya yaman naman ng mga kingdom of Thailand, ng mga ibang European countries na may mga ganyan, no? May mga monarchy kung ano pa man. So ang yayaman naman nila, why not na magbayad na lang? Kaya ang Pilipinas may pambayad? Pero malamang yung mga gustong-gusto ng giyera, magbabayad yan sa mga politiko ng bansa na gagamitin nila as frontline. So malamang yung mga katulad nung Ukraina, sina Zelensky na yan, nabigyan niya ng salapi para, di ba, makipagwarlahan sa Russia. And kunwari, tutulungan ng Anemika, lahat naman ng tinutulungan na, kasi itong Anemika na to, feeling righteous di ba, nakikisali sa giyera ng Middle East, tapos iiwanan din naman nila. Siguro pag kumita na iwanan na nila, no? Tiwangwang nila yung mga gamit doon, tapos magagamit naman ng mga extremists, magagamit naman ng mga terorista yung iiwanan nilang gamit laban sa kinakalabang bansa or government. So lahat ng sinasawsawan ng US na giyera, hindi naman nananalo Right? In fact, napapariwara. Look at what happened to Ukraine and even yung mga bansa dyan sa Middle East na sinasalihan ng US. Tapos tayo, feeling malakas tayo dahil nandito ang US, ay animal kang puting ka. Mission accomplished daw si Marco Zelensky na kumpara pa nga isa si Junior sa kay Volodymyr ng Ukraine. So Volodymyr Zelensky. Pangit na version daw si Kuting kasi gwapo na artista kasi yung presidente ng Ukraine komedyante, di ba? So sad for our country having this kind of leader. So disappointing. Hindi po kilala ang ating bansa, mga ate at kuya, na mahilig mangwarla or mahilig makipag-away, or mahilig sumali sa giyera. Walang part ng history natin na nakipag-giyera tayo sa ibang bansa. Tayo ang nilusob, tayo ang biktima, tayo ang kinolonize 3 beses pa nga, maybe more. Ha? And sa history na yan, hindi kasama ang China sa nag-colonize sa atin. So bakit galit na galit ang mga politiko natin sa China? Sino ba ang colonizers natin? Spain, unang-una. 333 years. God's number, madaling tandaan, tama ba? I think 333 years nga ang Spain dito, ang bansang Espanya. And then followed by Japan. Actually, US muna. Japan and then balik US. Japan, 5 years, 6 years, mga ganon. US, mga 40 years. Dapat doon tayo sa tatlong yan galit. Anyway, naghingi naman na ng apology ang Japan, di ba? Naging kaibigan na natin ang bansang Hapon. Kasi marami mga comfort women dito, marami silang binalahura dito, hindi lang nila niransak yung mga bahay-bahay at kung ano pa mang may makukuha sila, pati yung kababaihan natin, ay ginawa nilang jugjugan. Siyempre, ganun talaga, di ba? Papatayin, babalahurain, pararausan. Tapos, there's a possibility of World War III dahil mismong sabi ni Kuting, nasa frontline na naman tayo katulad noong 1940s. 1941 to 1945 mga ate at kuya yung World War II. So, hindi pa tayo pinapanganak. Ewan ko lang kung sina Enrile pa yung panahon na yan. Tatay ni Kuting. So, yeah. Nasa frontline na naman daw tayo because we were in frontline. Dito nagkaroon, di ba dito nagtatratan yung US at saka yung Hapon Nandito yung mga Hapon sa atin, naratrata tayo ng bonggang-bongga. Pabalik na sila noon ng Japan after nilang i-colonize yung ibang parts ng Southeast, dumaan sa Pilipinas. Nandito sila nung nagtatrata, 1941. Tapos ngayon, mauulit ang 1941. Hindi natin ugaling makipag-away, tapos yung leader natin walang nagagawa. Nagpapahayag lang ng kanyang
ng kanyang hinanaing na, "Ay, parang nasa frontline na naman tayo." Ay, bakit mo kasi tinanggap yung mga kanungyan dito, kuting? Animal ka, anong kapalit niyan? O, 'di ba? Ako napakamahinahon ko mag-vlog pero hindi ko maiwasang magalit. Kaya mga ate at kuya, hindi ko alam kung mapipigilan pa 'to, nandito na ang mga kano sa'tin, eh, right? Nagre-ready na sila, nagmamadali na sila, may mga gasoline station na nga yata yung dito raw magre-refuel yang mga yan, eh, ng kanilang mga tangke de giyera at kung ano pang panggiyera nila, ng mga eroplano nila, may mga fueling station na sa mga EDCA sites. Tsaka kuting, kumikita ba ang Pilipinas habang nandito yung mga military base ng kano na yan, Siyam yan? Kumikita ba ang Pilipinas? Nagbabayad ba ang mga yan? Ay even yung kapatid mo galit na galit, eh, nagtataka, ewan ko kung may maaasahan pa tayo kay Senadora Amy. O umiimik si Governor Mamba, ayaw niya na lagyan ng military base do'n, anong ginagawa niyo in-invite pa sa sa Kongreso, pinaiimbestigahan si Governor Mamba. So, siguro mga ate at kuya, kung may kakayahan kayo na dalhin na lang abroad yung inyong family, dalhin niyo na. Because in 2025 or next year, baka lalong uminit yung conflict, eh. Tapos itong bansa natin kung halimbawa madaan sa mahinahon yung conflict, 'di ba madaan sa maayos na usapan yung conflict ng Taiwan and China, so mabibigo ang US na makisawsaw sa giyera. Pero nandito sila sa Pilipinas at ang ating mga politiko gustong pumalag-palag diyan sa conflict natin sa sa West Philippine Sea or sa South China Sea na nagsisiga-sigaan kasi nandito nga ang anemika. Oh. So, kung hindi man matuloy ang conflict ng Taiwan and China, matutuloy ang conflict ng Pilipinas at China kasi naghahari-harian na yung mga katulad nila Gibo na yan. Even tong kuting na 'to, nababahala daw sila sa sigalot diyan sa South China Sea. So anong susunod? Makikipaggiyera ka kuting, kaya mo? At papayag ka na nasa frontline tayo, nasa frontline na naman tayo, gano'n. Kakagigil, 'di ba? Huwag kang pumayag. Sabi mo, you will not allow 1 square inch, even a square inch of our territory to be, 'di ba? To be what? To be retrieved, to be invaded and whatnot, masakop or maangkin ng ibang bansa. O hindi nga tayo, papalag ka nga sa China, ay, sa US. Anong 1 square inch pang hinahanash mo? Gumaya nga rin si Pacquiao sa sinabi mo. Hindi ka papayag kahit isang square inch, ganito kaliit daw na lupa, pirasong lupa, hindi daw papayag na maangkin ng mga dayuhan o gaano kalaki yung mga military bases ng kano dito? Ay, punyeta ka. So kung may kakayahan pa kayo mga ate at kuya na madala yung family nyo abroad, ay baka nga magkaroon ng World War III at huwag naman sana. Sana'y madaan sa collective na panalangin natin. And maybe ang solusyon ay sipain na ang mga peste sa gobyerno para huwag lang tayong maipariwara kasi mukhang, ay, ganun lang ang tono. Ay, nasa frontline na naman tayo. So, wala kang gagawin as a leader, as the architect of the foreign policy. Anong polisiya mo? Papayag ka nasa frontline tayo? Ay, kung si Pangulong Duterte, subukan ninyo. Sige, magyera kayo. Labas kami dyan. Ang sigalot ng China, ang sigalot ng anemika, hindi natin sigalot. Labas tayo dyan. Magyera kayo for all we care. Maglagay kayo ng military bases nyo sa Japan, sa South Korea, sa ibang lugar. Huwag sa bansa namin. Kung si PRRD yan. Ay kaso nyo si Kuting, ayan, nadulas. Paano na tayo? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon ha, nakatabi ng subscribe button para every time na nagla-live ang inyong prinsesa ay ino-notify kayo ng YouTube.